yung ating officers and staff and management ng IRDF. So nandito sa board members, nandito si Professor Ted Mendoza. Kanina, umalis lang saglit si Dean Rene Ofreneo, ang ating presidente. Si Sir J. Laksamana. Nandito rin ang ating mga staff mula sa National Admin. Nandito si Pinky, si Charmin. Mula sa Sorsogon, nandito yung ating senior supervising CDF ng Ilusin Sorsogon, ng Sorsogon team, si Miss Mary Jane Visita, si Emil Rayon Danga, nandito sila yung nagpo-compose na regeneration and carbon credit team ng IRDF. So, kasama niya si Sir J. Laksamana. Nandito rin si Marlon Baisa. At nandito sa ating Zoom at online participants. Gusto kong i-recognize si Liza ng PKK. At pwede palitan nyo yung name ninyo na hindi ng inyong phone, kundi ng inyong mga pangalan at organization. Para ma-recognize mo kayo. Nandito rin yung IRDF Sorsogon at yung team ng mga agro-eco practitioners ng Ilusin at Ilusin Sorsogon. Ayan, nandyan sila sa Balaypili. Nandyan din si Mr. Flex Buwisan, siya yung ating ARISE officers, ARISE coordinator na Sultan Kudarat. At nandito si Mr. Eleanor Bigata, siya yung bagong presidente ng Kawayan Irrigators Co-op. Tama ba ako, Eleanor? Yung grupo ng source ng IRDF Mindanao, nandito yung ating project coordinator, si Mr. Rolet De Leon, si Marcelo Reyes, at Demo Center team, nandyan sila ngayon, Ibon. Si Sid, ang ating monitoring and evaluation specialist, nandito rin. Okay, yung iba, hindi ko makita. Pangalan nila. Kasi ang nakalagay ay mga si Michael Brizuela at ang mga officers ng Busay Agro-Eco Association, nandiyan din. Good morning sa inyo. Si Mr. Edwin Pabilonia, yung ating project manager ng Coconut Livelihood Resilience Project sa Mindanao at ang kanyang team nandiyan. So good morning at maraming salamat sa pagpa-unlock sa aming invitation para dito sa annual memorial lecture or forum na ginagawa namin ang sinabi na ni Pipito tuwing ito yung pagko-commemorate, pag-aalala ng pagkamatay ng senior political advisor ng IRDF, mentor ng IRDF, simula pa noong 1990s. At namatay siya nitong 2021, so almost 2021, 5 years na ang nakalilipas. At siguro yung 5 years na yun, isang yugto na naman yun na dapat natin tingnan. So, napapanahon, bilang pag-alala namin sa commitment ni Frank Pascual, yung commitment niya na iahon sa pagsasamantala at kahirapan turing magsasaka, ay nilulunsad namin itong pag-aaral, pag-aanalisa ng ating sektor sa agrikultura. Lalo na ay ito talaga yung ating
inoorganisa at pinapalakas na sektor na sa tingin natin, pag ito ay naiamo natin sa kahirapan, itulak natin yung mas malakas na kapasidad ng mga magsasaka, magiging batayan ito ng sustinidong pag-unlad ng Pilipinas. Sa ngayon, masasabi natin nahinto, no? Or nag-stagnate yung pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Kaya nga, ang ating tema ngayon ay yung paano natin harapin yung krisis sa agrikultura. At yung, sabi ko nga, inaalala natin yung commemoration natin kay Frank Pascual dahil naalala namin na ang kanyang mga analysis simula pa ng 3 dekada na ang nakaraan in the 1990s, yun pa rin naman ang nakikita nating problema ngayon sa ating agrikultura. At ngayon, tatanungin natin yung ating mga sarili, kaya pa ba nating mabago? Kaya pa ba nating mahinto itong stagnation na nangyayari? Kaya pa bang maiahon ang agrikultura? May lakas pa ba tayo? So, titingnan natin paano nagkaroon ng ganitong malalim na krisis. Ano yung mga kondisyon? Bakit kahit man paghihirapan ng mga magsasaka ang kanilang pagtatanim, ganun pa nun, sa huli, sa pag-aani, walang natitira, walang kinikita. Kung kaya sinasabi nga natin, isa pa rin sa pinakamahirap na sektor, ang sektor ng mga magsasaka, mga mangingisda at mga sektor na nakadepende sa agrikultura at mga kabuhayan na sa kanayunan. So ngayon, ilalagay natin yung ating mga sarili sa mode muna ng pag-aaral, pagpapalalim ng mga pag-unawa natin upang sa huli ay makita natin ang liwanag, makita natin na baka naman may pag-asa pa, ano ba pwede natin gawin? Ano ba ang kailangan, ano yung hakbang na makikita natin ay mayroong impact, magkakaroon ng pagbabago. Nakikita naman natin yan, may mga pailan-ilang seeds of hope or mapagkukuhanan natin ng pag-asa. Nararanasan natin yon, ginagawa natin yon, at doon tayo lumalagay. Sa moment na ito, doon tayo sa lumalagay sa may magagawa pa tayo, may pag-asa, at yun ang ating pag-uusapan mamaya. Kasi ayaw nating tanggapin ang kasalukuyang status o yung sinatawag natin status quo na 4 na dekada ang naghihirap yung ating mga magsasaka, subalit parang walang nangyayari. Ayaw natin na walang nangyayari. Doon tayo lumulugar, yung IRDF lumulugar sa pag-empower, pagkakaroon ng aksyon at pagbabago ng kasalukuyang estado upang marating natin sa nawa na sa ang susunod na henerasyon ng mga magsasaka ay hindi na abutin ang ganitong pagiging. So ngayon, gusto kong kilalanin ang pagdating sa atin at ng isa ring naging may quit na kasama na naging kasama ni Frank Pascual at siya ngayon ang ating secretary ng Integrated Rural Development Foundation, si Ka-Ed Mora. So, si Eduardo Mora ay siya yung pambansang pangulo ng pambansang kaisahan ng magbubukid sa Pilipinas. Matagal na pinaglalaban ang pagbabago sa sektor ng niyugan at madala sa mga magsasaka, sa mga magniniyog, ang matagal nang hindi naibigay sa kanila yung common levy. So, patuloy pa rin ang laban ni Ka-Ed at ng mga magsasaka sa niyugan. At yun ay mapapakinggan din natin mamaya ang mga developments at ano ang hinaharap itong laban para maibigay sa mga magsasaka ang common levy. Okay, so simulan na natin ang ating programa. Ang programang ito
ito ay tumatalakay sa mga mahalagang paksa. Una ay ating inaalam, no? Ang tema, sabi nga kanina ni Pipito, ay breaking the cycle. Kasi yung cycle, cycle, bilog, no? Sabi ng mga umiinom ng Hinebra, bilog, 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 bilog ang mundo, so may cycle, no? Pero hindi dapat yung cycle na yon ay bumabalik sa kahirapan, di ba? Dapat yung cycle, tulad halimbawa ng model ng mga umabante na yung agrikultura, tulad ng Vietnam, ay umaabante yung cycle na yon. Nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng pag-unlad ang kanayunan. So, ang gusto nating ma-break ngayon, yung cycle na magtatanim yung magsasaka, mangungutang, pagtatapos ng pag-aani, magdadala siya sa mga traders, at yung mga traders ay depresyon ng mababa, pag-uwi ng magsasaka, wala nang dala, kundi anong tawag mo doon kahit sako na lang. So, yung cycle na yung gusto natin mabago. So, breaking the cycle, ano yung mga kailangang pagbabago sa istruktura or structural reforms, paano natin gawing kumangot agad yung agrikultura kung tinamaan ito ng mga climate-related weather events or klima, climate resilience, at yung social justice, paano natin makamit yung justisya. Sabi nga natin, bakit naman ang magsasaka ang nag-ipon ng tax ng Coco Levy, pero ngayon ang nanginginabang ay mga korporasyon. At sa mga palad, mga government agencies, hindi naman napupunta. So, asa ng hustisya. So, yun yung gusto natin talakayin. Paano? Sa kolektibo nating pag-analyze, mag-isip, makukuha natin itong mga nasabi natin, reforma, justisya, at climate resilience. So, nandito yung ating mga dalubhasa na sa topic na ito. Maswerte tayo at kasama natin sa board ang isang national scientist, si Professor Ted Mendoza, at siya rin ating consultant dito sa ating proyekto ng pagpapalaganap ng agroekolohiya o paggamit ng mga prinsipyo sa ekolohiya sa pagsasaka. At matagal na rin siyang advocate ng sustainable and organic agriculture. Nandito rin si Kain Mora. Sabi ko nga, ipapaliwanag din niya itong pakikilaban, no? Para sa pagbabalik ng popularity. Nandito si J-Lac Samana in terms of climate resilience. So kasama namin siya ngayon sa IRDF para tingnan pa paano yung mga niyugan na transforma maging lumikha ng kita, hindi lang mula sa niyog, kundi sa mga ibang pananim na may tatanim siya, na tawag natin climate resilience. But at the same time, paano rin magbenepisyo sa tinatawag natin ngayon na pagpapahalaga sa carbon. Yung mga carbon na yun yung pag lumalabas yung carbon sa atmosfera, yun yung nagdudulot din ng problema natin ngayon, ang global warming, nararamdaman natin yan. Ang init-init na ngayon sa buong Pilipinas. At nandito rin, mamaya magbabahagi din ang mga organizers natin at mga program staff, managers. So, inimbita ko rin si Edwin Pabilonia, mag-share siya on climate chaos at anong ginagawa natin. Mamaya tungkol naman sa napakahalaga papel ng kabataan, makakapag-share din si Marlon Baisa, member din ng Regency City. Okay, so this promises to be a very productive discussion. So gusto namin na magkaroon din ng interaction at sharing mula sa mga nandito sa atin ngayon at dito sa Felicidad at saka yung ating mga participants online. Okay? So, lalo-lalo na po yung ating mga magsasaka na nandiyan ngayon.
Mamaya, mayroon din akong may babahagi, parang interview ko sa isang magsasaka. Nandun lang sa aking telephone, pero baka matawag ko. Maganda yun. Okay? So, simulan natin dito sa unang topic, ang tungkol sa structural analysis, kung bakit hindi na nga umusad yung ating agrikultura. Pwede po bang i-project? So ito ay pinagtulungan namin ni Marlon Baisa. Alam niyo naman, nandun ako sa Sorsogon. Itong past week, may mga meetings din ako sa mga fisher folk at mga magsasaka natin. So talagang nakatulong ko konsolidahin ng data. Nakatulong ko si Marlon. Okay, so ano ba yun? Hindi yan na yan. Yan po ba? Hindi. Yung galing sa Email? O email mo? I-share ko dun sa ano. Hindi nandun na, in-email ko na sa'yo. Yung po yung labas mo. Arce. Yung po yung inuha ko. Dalawa yan eh. Yung po ba sa revise? Yung revise po ba yung ano? Dalawa po kasi yung email mo sa akin. Na 4 decades. Yan. Po ba yan? Download ko lang. Okay, so habang hinihintay yung pag-download, dalawa naman kami ni Kae dito. Ang aking bakit ba tayo ay ating pagsasaka ay backward pa rin? Ano ba yun? Ano ba ang ano ba tayo ngayon? 2026. Nagsimula yung Green Revolution mga 1970s. So, 1970s to 1980s, yan. Siguro ko tatalakayin yun dun sa libro ni Prof. Ted Mendoza, pero gusto ko lang ma-introduce yung ilang mga factors bakit nandito tayo ngayon sa sitwasyon na hindi naman umuusad yung agrikultura. Malalim yung pagkautang ng ating mga magsasaka at yung nabanggit niya sa akin ng isang leader magsasaka natin na ito yung sitwasyon. Kung malugi yung isang magsasaka sa cropping nito, sa taniman na ito, maghihintay siya ng 2 taniman ulit, 2 anihan upang makarecover. Pero ang nangyayari ngayon, halos sunod-sunod. Dahil sa bagsak yung presyo ng palay o niyog man yan, bagsak yung presyo, bagsak yung kanyang kita sa isang anihan. Ngayon, gusto pa niya mag-recover. Gusto niya mag-recover sa sunod na anihan. Nandiyan naman ang drought. Nandiyan naman ang halimbawa, biglang may super typhoon. So, bigla rin naman, malulugi uli siya. So, inaasahan niya na sana ay makabangon siya, pero lugi pa rin. Kaya ngayon, magtatatlo na ang 3 anihan na ang kailangan niya upang makarecover. So, ganyan ang sitwasyon ngayon ng mga magsasaka. Magtatanong tayo, bakit hindi ito, bakit umabot sa ganitong sitwasyon na hindi niya kayang mag-rebuild after magkaroon, mababankrupt siya o malugi siya, hindi niya kaya agad. So, kung titignan natin, simula pa ng 40 years ago, na ipatupad nga ito, Green Revolution, na dito na-introduce ang ating mga nakikita na ngayon, ang mga iba't ibang iri varieties, hybrid, ano man yan, inbred. Lahat yan ay, noong panahon ng 70s, ay nag-require yan ng napakaraming mga inputs. So, nandyan yung mga chemical-based fertilizers, mga chemical pesticides,
At may na-introduce na rin na machineries at the time. Pero makita natin na nung una tumaas yung ani, pero tumaas din yung gastos sa production. Ito yung naging isang salik bakit malalim no, pagkakautang ng ating mga magsasaka lalo na sa palayan. Itong Green Revolution sa palay lang ito. So, kung makita natin yung mga benepisyo dito, over time, ay nalimita lang sa halos 40% ng mga palayan na irrigated. Sa ngayon, ang mga figures natin sa irrigation, hindi pa rin gaano nadadagdagan. Kumbaga, 20 years ago, sa analysis ng IRDF ay halos 40% pa lang ng mga farmlands ang irrigated. Ngayon, may konti lang naman na nadagdag, hindi pa rin nagkakaroon ng malaganap na expansion sa irrigation. So, kung kaya yung benefits mula sa twice na pagtatanim dahil irrigated o sufficiente ang tubig, hindi pa rin yun nararamdaman. Okay, mula 1980s hanggang so, mula 1980s no, hanggang 1990s, mula yan ng mid-80s hanggang 1990s. Makita natin na napakababa ng napakababa ng pag-suporta ng pondo budget sa agrikultura. Okay. So, halos ang funding nito ay maabot lang ng 2.5 to 3% ng national budget. Samantala, ang rekomendado ng FAO, Food and Agriculture Organization, ay 10%. So, saan naka-focus ang gobyerno noong 1990s? Yung pagbubukas ng merkado o ng liberalization ng tawag doon. Pagbubukas ng merkado sa agrikultura na sa mga imported na mga agricultural products. Mainly mula sa US, sa European Union. So makita natin na pinapitaan ng pagtanggal mula under the Aquino administration, naging aggressive yung pagtanggal ng mga taripa o tax, quantitative restrictions ang iba, upang maging bukas yung ating merkado sa mga imported na mga produkto tulad na yan mga gulay, wheat, at maraming mga karne. No? Marami dyan, mga chicken, baboy. So, makita natin na mula 1990s no, hanggang kasalukuyan, yung ating early 90s, yung trade deficit ay $42 million. Ngayon ay 2025, umaabot na ang trade deficit, ibig sabihin nyo, mas marami talaga import natin kaysa export, umaabot na ng $11 billion. So isang katangian din, ng mga panahon na yon ay yung pagpapatupad ng isang komprehensibong reforma sa agraryo, o Comprehensive Agrarian Reform Program. Malaki ang covered nito, nasa 10 million hectares originally, halos mga 8 million hectares nito ay mga public land, so DNR. So, more or less, ang pinover ng DAR ng mga private agricultural land ay around 4.8 million. 3 million hectares niyan ay mga contested land ng mga private estates. O, alam naman natin na ang CARB ay hindi sa ngayon, 4 decades ang pagpapatupad niyan, hindi kompleto, hindi even ang pagpatupad at malalaking estates ay nandyan pa rin. Hindi pa rin na ipamahagi dahil sa maraming mga yan na yung leaseback agreement, yung mga corporate shares, at kung ano pa. Kasama na yung mga ginawang land conversion ng mga LGUs. So na-convert yung may malalaking land holdings, hindi na agricultural, kundi commercial or real estate na hindi na rin na-cover ng land reform program. Sa ngayon, may 1.4 million doon sa distributed ng DAR na under collective CLOA. So, hindi pa rin tapos, no? 40 years,
almost 40 years, 38 or 37 years na, hindi pa rin tapos yung pamimigay ng instrumento ng pagmamayari ng lupa. At marami na itong mga malakit ngayon dahilan sa dokumentasyon, kawalan ng mapa, kawalan ng kung saan yung mga boundaries nito, na yun ang ginagawa, pinover ngayon ng tinatawag ng TAR na split program. Okay, so, pero ang nagresulta naman ito na marami na ngayon ang maliliit, sobrang liit na ngayon ng mga sakahan, no? Nasa 7.4 million na ngayon yung mga small farms. Kumpara sa noong 30 or more years ago, na medyo konti lang yung kung sinabi small farms, mga nasa 5 million or less na small farms. Hindi na yan. Basta na. So, okay, ano na. Next. Okay. So, next po. So, average farm size ngayon ay mga 1.2 hectares. Next. Next. Copy ba? So, makikita natin next. Ano yung mga major, ito yung mga analysis namin noong late 1990s hanggang 2000, na ngayon mas lumala pa. Sa tingin namin, lalong nagkaroon ng konsentrasyon ng poder sa merkado ang mga traders, intermediaries at buyers. So ito yung pinakatingin namin. Ang tawag doon ni Frank, ano nga yun? Comerciante, usurero. Asyendero, comerciante, usurero. So, nag-transform na yung mga asyendero. Wala na, natibag naman ang kanilang control. Although marami sa kanila yung mga politicians ngayon. Pero lumaki ang papel ng mga komersyante. Yung sinasabi niyo, usurero, sila na ngayon ang may control sa value chain na sinasabi natin. So, sa isang bandang, milyon, sinasabi niyo kanina, mga 5 hanggang 7 milyong small farms. Pero ang may control, wala pa sa production dahil sila nagbibigay ng seeds. Silang kinukuhanan ng mga pesticides, mga urea. So, practically, ang may control sa production hanggang marketing ay ito, mga traders and intermediaries. At yung mga magsasaka, pumupunta sa kanila para umutang ng cash para makapagtanim. At pag nag-deliver naman ng mga produkto yung ating mga magsasaka, sila nagtatakda ng presyo, sila nagtatakda kung kaano, ilang kilo ang ibabawas bilang risiko. Sila rin yung mayroong malalaking mga storage, warehouse, tracking. Kaya nakakonsentra ang sinasabi nating market power and financial power sa mga traders at mga intermediaries. Next. Pangalawang major buyer ay yung next po. Next. Okay, yung sabi ko na ito, yung tungkol doon sa land concentration, dahil lang nga sa hindi naman nag-break ng land reform, yung pagmamayari ng lupa sa Pilipinas. Pangatlo. Next. Market liberalization and trade exposure. Binanggit ko na rin to dahil sa mga commitment natin sa WTO, dahil sa rice certification law, dahil sa mga free trade agreements na pinasok ng Pilipinas. Lahat yun nagtulong-tulong upang mawala ng support, yung kulang domestic support. Kaya nga pag pumasok ngayon, dahil sa mga commitment natin sa WTO and free trade agreements, pumapasok ngayon ang maraming bulto ng mga manok. So may panahon na biglang bumagsak ang presyo ng manok.
So, apektado yung mga poultry growers. May panahon na malaki ang kultong pumapasok ng mga baboy. Kaya yung mga nag-alaga ng mga babuyan, bagsak din yung presyo ng kanilang baboy. So, ito yung